Bago tayo magsimula ay tayo muna ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming mapagmahal, salamat po sa biyayang itong bagong araw na inyo pong binigay sa amin. Naway patnubayan ninyo po kami sa aming mga gawain sa araw na ito. Ituro po ninyo sa amin ng tamang landas ng karunungan at pag-unawa. Palakasin po ninyo ang aming loob at kaisipan upang maipakita sa amin ang aming kakayahan at mabuting ehemplo sa aming kapwa. Mahal na Panginoon, bigyan po ninyo kami ng pag-unawa at pagpapala habang kami ay nag-aaral at nagtuturo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Jenna May de la Cruz, ang inyong guro sa ikatlong markahan ng Pilipino ng ikawalong baitang. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang Module 1 sa ikatlong markahan na pinamagatang ang popular na babasahin. Ang ating layunin ngayong araw ay una, nabibigyang kahulugan ang mga linggo o termino na ginagamit sa mundo ng popular na babasahin. Pangalawa ay nagagamit sa iba't ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon katulad lamang ng balbal, kolokyal o banyaga. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay mayroon ako ditong inihandang isang video na inyong panonoorin. Panoorin ninyo na mabuti ang video. Nilampaso ng Gilas Pilipinas ang koponan ng China sa FIBA Basketball World Cup 2023 kahapon. Ang score 96-75. 34 points ay galing kay Jordan Clarkson na nagpaulan ng 3. At dahil dyan, nakuha ng Gilas ang kanilang unang panalo sa FIBA at nakakuha rin ng slot para sa 2024 Paris Olympics qualifying tournament. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Natapos nyo nang panoorin ang video. At ito ay tungkol sa... Tama, ito ay isang balita. Alam ko sa inyong pinanood na video ay mayroon na kayong hinuha kung anong ating tatalakayin ngayong araw. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga popular na babasahin at isa na dito ang balita. Alamin muna natin kung ano nga ba ang popular na babasahin. Ang popular na babasahin ay mga isinulat para sa masa at inilathala o pinagkalat para sa maraming mambabasa. Ito ay kasalukuyang mga umiiral na babasahin na naglipas na kahit saan. Ang pangunahing layunin sa pagsulat ng popular na babasahin ay magbigay ng aliw o to entertain. Sumasalamin ito sa pang-araw-araw na pangyayari sa ating buhay. Narito ang iba't ibang uri ng mga babasahing popular. Una ay ang tabloid, pangalawa ay comics, magazine, at kontemporaryong dagli. Ang tabloid ay isang pahayagang naglalaman ng mga balitang nakasulat sa Tagalog o lokal na wika. Ang comics naman ito ay mga larawang kwentong sumasalamin sa mga kasalukuyang isyong panlipunan. Ang magazine naman ay babasahing nakapaloob ang mga nauuso o patok na mga isyo o paksa. Kontemporaryong dagli ay isang maikling kwentong mabilis ang mga pangyayari at iba pa. Dahil ang mga sumusunod ay karaniwang nasa makabagong anyo, kasabay ng pagbabago ng paraan ng pagsulat, kaalinsabay ng madalas na paggamit ng multimedia, lumilikha rin ang mga manunulat kasama ang mga kabataang tulad mo ng mga bagong terminolohiyang sumasabay sa pagbabagong ito. Narito ang ilang mga salitang karaniwang mababasa mo sa multimedia. Sakalam, na ibig sabihin ay malakas. LF o looking for. Leg 8 o legit. Gobas o sabog. Erp or pre. Umsim o mismo. Anyways. No cap, nangangahulugang walang halong biro. Mamshi, tumutukoy sa kaibigang malapit na tao o maging sa nakakatanda ngunit sa malapit na edad. Ang mga salitang nabasa mo ay ginagamit sa informal na komunikasyon. Ito maaaring mapabilang sa balbal o salitang kalye o embento.
Kolokyal o mga pinaikli o pagpapaikli ng salita o banyaga, salita mula sa ibang wika. Dumako na tayo sa balita. Ang balitang araw-araw na nababasa sa mga pahayagan, napapanood sa telebisyon, maging sa social media at napapakinggan sa radyo, kung ito'y nakasulat man o nasa anyong e-balita o digitize, kabilang din sa mga popular na babasahin. Kaya naman, ang balita ay isa sa pinaka-popular na babasahin. Narito ang mga katangian ng isang mabuting balita. Una ay ganap na kawastuhan. Dapat na wasto o tama ang ibinibigay ng tagapaghatid ng balita, maayos ang paglalahad ng mga detalye at hindi dapat magulo o masalimuot ang diwa ng balita. Pangalawa, ang timbang o ang makatotohanan ng mga pangyayaring iniulat sa publiko at sinasabing balanse ang pagbibigay diin sa paglalahad ng mga pangyayari. Pangatlo ay walang kinikilingan. Hindi dapat kumakampi sa isang panig ang pag-uulat, kaya dapat objektibo ang pag-uulat ng pangyayari. Pang-apat ay ang kaiklian, kalinawan at kasariwaan. Kailangan maikli lamang ang pag-uulat ng mga pangyayari at iyong mahalagang pangyayari lamang ang iulat. Gawing mas malinaw at mas tawag pansin sa mambabasa o tagapakinig ang mga sariwang balita. Nauuri din ang mga balita. Ito ay mahalagang malaman upang ang direksyon ng balitang isusulat ay hindi nalilihis o naiiba ng kapupuntahan. Unang uri ng balita ay ang paunang balita. Ito ay nagbibigay ng mga paunang impormasyon sa mangyayari sa isang event na inaasahan na mangyari tulad ng basketball at boxing. Pangalawa ay balitang di inaasahan. Ito ay isang ulat ng mga hindi inaasahan o biglaang pangyayari tulad lamang ng mga balita tungkol sa aksidente. Pangatlo ay balitang itinalaga. Batay ito sa ibinigay na paksa o assignment na isusulat tulad ng pagdiriwang o paggunita. Pang-apat ay ang balitang panubaybay. Ito ay isang ulat sa kasunod na mangyayari na nauna nang naiulat tulad ng issue sa pork barrel scam at COVID-19 vaccine. Panglima ay balitang rutinaryo o kinagawian. Ito ay palaging nagaganap ang pangyayari at regular itong nangyayari gaya ng pag-uulat sa bar exam, sona ng Pangulo at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa paglalahad, ang popular na babasahin ay mga basahing inilathala para sa masa o maraming mambabasa na gumagamit ng mga terminolohiyang kasalukuyang ginagamit ng mga kabataan ngayon. Napabilang sa popular na babasahin ang balita. Mayroon itong 5 uri: ang paunang balita, balitang di inaasahan, balitang itinalaga, balitang panubaybay, at balitang kinagawian. Upang masubok ang inyong kaalaman sa ating tinalakay ngayong araw, ay mayroon ako ditong inihandang isang maikli lamang na pagsubok. Basahin at unawain ang mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa 1/4 na papel at ipasa ang larawan sa ating group chat. Bilang inyong takdang aralin ay magsaliksik kayo ng 3 balbal, kolokyal at banyagang salitang patok o gamitin sa mundo ng social media o multimedia. Isa-isang ibigay ang kahulugan ng mga ito ayon sa pagkakagamit mula sa iba't ibang sitwasyon. Ipasa ang inyong sagot sa ating Google Classroom. Sa baba ay mayroon akong inihandang isang format na inyong susundin sa pagsagot ng inyong takdang aralin. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa'y marami kayong natutuhan ngayong araw.